Kasi si Marcos yata nag-press con siya ngayon sa about the Middle East. No? I haven't watched it, but I heard also that si here ha si about the conflict in the Middle East. Si Ralph Recto called an emergency meeting yesterday to discuss the government's plans and measures for why him? Why Yeah, not the president, you know? If you cannot do agree. it, step aside and let someone who can do it. Constitutional successor is there. 'Di ba? Kaya lang kasi hindi ganun yung tingin nila sa pwesto talaga eh. No, yan ang hindi talaga. So, ano namang papel nitong si Ralph Recto na ito? Mahalagang punto yung binanggit mo, Ma'am Doreen, ano? Grandstanding to si Tulfo eh. Yeah. Ang magkapatid na to mga grandstanding. Mahilig mag-epal, ano? Kasi may ambisyon din po yan tumakbo sa higher position. Eric, Mag-presidente o mag-vice president. Yes, Ma'am Doreen. si Ralph Recto ito. Although si Tulfo din Pareho sila. Pareho may din. ambisyon. Yeah, pareho may Yes. ambisyon. Yeah. Si Erwin Bendalo Tulfo, kinuha talaga nila kay Senator Amy Marcos, ang Foreign Relations Committee chairperson na level na position dahil gusto nilang tanggalan ng access si Senator Amy Marcos sa pag-imbestiga sa ICC at sa iba pang hakbang na mayroon pong pangingialam at pangingimasok ang mga dayuhang entities like the ICC. So, minaniobra yan. Si Rafi Tulfo, mga kababayan, wala po siyang karapatan na pangunahan ang presidente. Pero dahil nga, kagaya ng nangyari, diyan sa kaguluhan ng kanilang pangbabastos sa pamunuan ng gobyerno ng China, pati ang diplomatic mission ng China, binabastos, binabraso at pinapakitaan ng kahambugan ni Ralph Recto, ni Erwin Tulfo, nila Tito Soto at nila Risa Hontiveros. Dahil hindi naninindigan si Marcos nagampanan ng kanyang tungkulin bilang Chief Architect of Foreign Policy and Foreign Relations. Kaya pumapapel ito mga senador na wala namang papel dapat except for legislative oversight. Pangalawa, sa tanong ni Ma'am Ray, ano ba ang papel at purpose ni Ralph Recto, ni Rafi Tulfo na siya ang papapil dito sa emergency crisis response? Dahil pareho lang din po sa nangyari sa China na mga pangbubuli nila at pangaharas sa diplomatic leaders and representatives ng China sa Pilipinas, si Marcos ay walang alam. Very incompetent. Walang alam paano ikumpas ang crisis response, emergency plan, sa kalagayan po na mahigit or close to 2 million na mga manggagawang Pilipino at mga kababayan natin na nabubuhay sa Middle East alone. At hindi alam kung ano ang gagawin ni Marcos pagkaroon po ng isang linggo na sisirit ang presyo ng pandaigdigang presyo ng langis at ang supply ng ating mga krudo at petroleum products ay kikipot at ninipis. Saan tayo kukuha? Anong gagawin natin ng supply at presyo na talaga namang sasambulat? Kaya itong si Rafi Tulfo pumapasok sa pagpapel bagamat wala siyang otoridad dahil palpak at walang alam ang gobyerno ni Marcos paano mamuno at anong gagawin. Ito dapat ay pamunuan to ng gobyerno. Nakita ko kanina, before we got on board ni Ma'am Lorraine sa Bigwas ng Agila, yung crisis sa Middle East at pagsabog ng issue ng pagkakaroon ng pandemya, si Pangulong Duterte ang nagpe-preside. All agencies ng gobyerno at representative ng Congress at Senate na magkaroon ng expanded government response, ang presidente po ang nangunguna. Ano ang gagawin at may mga plano na. Hindi po siya nagkakamot ng ulo, kagaya po ng ginagawa ni Marcos. Kaya pumapapil ang mga epal at grandstanding kagaya ni Rafi Tulfo. Ma'am Lorraine. The reason that it's the president, no, President Duterte was the one presiding over the Middle East na conflict is to signal the gravity of the situation and that the government is taking cognizance of it, and it is at this level, the presidential level, no less, that's going to be on top of this, which means that an entire government machinery is there para saluhin ang mga kababayan nating OFWs. And what that translates to is the peace of mind of the Filipino people na meron kayong gobyerno na inaalagaan kayo. Hindi katulad nito ito ngayon, ang unang naglabas ng statement dyan tungkol sa Middle East na yan ay ang PNP. PNP. Ano naman ang business ng PNP dito? Ang labo, 'di ba? Hindi pa nga walang statement sa foreign affairs, wala, no?
Tapos nung in-interview si Claire Castro, ang tinanong sa kanya, ano ba ang plano ng president dito sa Middle East conflict? What she invoked was, alam niyo naman, motherhood statements, alam niyo naman ang president, ang hinahabol lang niya ay rule of law. Rule of law sa Middle East. Anong pinagsasabi niya, 'di ba? Kaya ako kaya ako naiinsulto sobra dito sa pambababa. Sa tingin ko kasi a spokesperson like Claire Castro is a very clear sign of Bongbong Marcos' disrespect towards the Filipino people, na ganyan kabasura ang pinapaharap ninyo sa Pilipino araw-araw na ginawa ng Diyos, di ba? Ganyan kababoy, ganyan kababaw ang tingin ng Bongbong Marcos sa Pilipino, na ang spokesperson niya ay si Claire Castro. Napakabastos ng presidenteng ito. Oo, totoo. Kasi nasa Tama ka. communications kami. Alam mo, Eric, mga kababayan, no, nakita ko kasi isang comment, no, napakalayo ng PCOO ngayon doon sa nung panahon ni Of PRRD. course, napakalayo. Talaga. Unang-una sa lahat, alam mo, despite all those criticisms, no, kasi yung mga nagki-criticize na yan, out of ignorance naman, hindi nila alam. Pero si Secretary Martin, meron kaming sariling build. Kasi nung dumating kami sa communications, yung mga upuan dyan, yung mga monoblock, tsaka yung lahat analog. Pero alam mo, pag alis namin, nag-analog switch off kami. Tapos talagang nag-build. I mean, the infrastructures talaga were there. Napunta yung pera doon, hindi kami nagnakaw. Kasi nga sa buong akala namin, ito na yung signal na aandar na ang Pilipinas. Meron pa kaming manual of operations na we labored towards talaga para pag pumalit na yung susunod, we would turn it over and they would hit the ground running. Itutuloy lang nila, no? Kasi talagang mahalaga ang communications. Tinuloy ba? Hindi. Ginawang PR firm ni Lisa Marcos, no? Yes, Ginawa niyang pinakialaman niya. troll farm. Ginawa niyang limbakan ng mga kung sino-sino yung mga, nabiro mo, nakalimang secretaries na sila na hindi ko na maalala kung sino to mga ito. Di ba? And Pierre Castro is not a communication office officer. Siya po ay barker. Ang kanyang purpose ay umatake, Yeah. mangbardagulan, mangbastos. Yun talagang purpose niya against the Duterte. Yun lang talagang purpose niya. Kaya nga dapat siya ay magkaroon ng kanyang vlog. Doon siya magbastos, doon siya magbardagulan. Pero kung pinapasweldo ka ng gobyerno at binibigyan ng allowance na umaabot total ng 300,000 to 500,000 ang operational cost mo, na galing sa kaban ng bayan sa pundo ng mamamayan, with over 1 million expenses to maintain trolls at mga keyboard zombies, hindi po pwede yan. Muntik na to, imbestigahan din po ng Senate Public Information Committee ni Senator Robin Padilla, sapagkat itinuro ito na siya ang liaison ng PCO sa mga trolls, na ang layunin ay magmura, magpakalat ng fake news, disinformation at iba't ibang forma ng kalukuhan. Kaya ang sa inyo, Ma'am Lorraine, iba naman kasi ang inyong standard eh. Sa panahon ni Pangulong Duterte, pag ganyan ang opisyal na kagaya ni Claire Castro, hindi yan pwedeng pumasa sa Duterte government. Kasi yan ay pangbardagulan. Hindi natin minamaliit yung mga nagtatrabaho at nabubuhay sa palengke, pero pang palengkera na style yun, doon siya nababagay sa palengke. Yung nagsisigaw ng sibuyas, 50. O karne, karning baboy, 300 kilo. Ganun po ang style ni Claire Castro. She is not a standard of communications officer for an office of the president to have. So, kaya nga itong banggit mo, ma'am, no? May sablay na naman siyang pahayag kaninang umaga, pilit niyang pinapalabas na napakadelikado ng Davao Region, lalo na ang Davao City, at ito daw ay hindi safe for living. Sapagkat in the Asia-Pacific region, among key cities, Davao City ay nasa pasok sa top 10 ng mga safe place to live and invest. Ito ay pilit na kinontra nitong palengkerang queen at barker ni Marcos, na binabaliktad niya, pero iba ang nangyayari sa katotohanan doon sa kanyang pangbardagulan. Your reaction on this, Ma'am Lorraine? Biro mo to say something like that. First of all, it's unang-una wrong. An outright lie, 'di ba? Kasi
like you said, no, Davao is known all throughout the Philippines and even the world as one of the safest, no, na very progressive na city yan, di ba? Pero alam mo, nakikita ko kasi sa kanya, Eric, ano siya, para siya si Nicolas Torre, na Ah, siya talaga yung binababoy ng Pilipino imbes na si Bangag. Siya yung sumasalo ng kababuyan. And I will tell you, dadating ang panahon, pag wala na siyang gamit dyan kay Marcos, lalagлагin yan. Kaya siguro sigurado. naawa ako sa kanya kasi nakikita ko yung galit ng Pilipino sa kanya eh. Nakikita ko yung mga memes na pinapasayaw-sayaw siya ng kung ano-ano. Pero that rage is directed towards Marcos, 'di ba? So, alam mo yung hindi siya communications officer, sabi ni Eric, no? Kahit naman ako, nung dumating ako dyan, wala akong alam sa communications. In fact, ayoko yan. Ayoko yan. Ayoko kasi frontline yan. Gusto ko na sa likod lang ako. Pero sabi ni PRRD, sige na gawin mo na, etc. Diba, kaya mo yan, ganyan, ganyan. So, yung learning curve mo dapat mataas. Pero kasi, ang taas ng standards ni PRRD na Mm. alamin mo kung ano yung mandato ninyo, alamin mo yung trabaho ninyo, gawin mo yan, magsilbi ka, huwag kayong magnakaw, di ba? So ito naman si Claire Castro, sinusunod lang naman niya kung ano yung Ang principal niya. bardagulan. Sino ang ewan ko, sino bang mga nag-iisip diyan na tatanggapin ng trabahong 'yan? Si Jamagno. Jamaligno. Sinabi ko sino ang matino ang pag-iisip. Okay. Tama, Eric? Talagang na-emphasize yung matino ang pag-iisip na papasok sa communications team ni Marcos, no? So, Yeah, it's klaro po mga kababayan, no? Hindi natin pinupuna ang personal ni Claire Castro. Pinupuna siya ng taong bayan dahil bit-bit niya ang opisina ng presidente. Bit-bit niya ang functions and authority of a government official. Pinupunduhan at pinapasahod siya ng gobyerno. Galing sa buwis ng mamamayan, we have every right to criticize her kasi ginagamit niya sa kakalukuhan, no, katarantaduhan ang kanyang mga ginagawa. Kasi yan si Ma'am Lorin, alam niya kung anong role and mandate ng PCO. It's a communications office for the Office of the President na para mapaliwanagan ng taong bayan, hindi para ang taong bayan ay linlangin, lituhin at bardagulin mo ang mga kalaban sa politika. Yan, at hindi nagme-maintain sila, Ma'am Lorin. Ma'am, tatanungin kita, did you maintain no, a troll maintenance. farm? Nag-troll farm kayo nung panahon nyo? Mga keyboard warriors kayo? No way. Yun ang pinagsasabi nila pero hindi dito. Alam mo, akala ko yung communications parang fluff, ano siya, magaan. Kasi wala akong alam nung pumasok ako. Pero malalim siya. Katulad nung trabaho na ginawa namin nila Eric, no? Yung communications ng NTF-ELCAC, no? Na napabagsak ang CPP dahil nalaman ninyo yung katotohanan. Communications yun, di ba? Correct. Tapos, alam mo, yung trabaho namin noon, on a regular basis, umuupo kami with all the departments ang nag-share ang communications. Bakit? Kasi ano yung programs ninyo? In other words, ano yung output ninyo? O ano yung problema ninyo para malaman ng Pilipino, 'di ba? Para it really unites the entire country at ito yung nagre-report tayo sa taong bayan kasi si PRRD maliwanag siya. Nagre-report din siya sa bayan eh, 'di ba? So sumusunod lang kami, no? Na meron tayong accountability sa Pilipino. Ito talagang kaya I don't recognize this office anymore. Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Naging Agree. sobrang bakya. Ang bakya-bakya. Talagang, at tapos diyan pa nagpapalitan ng Eric, di ba yung kay Garafil? Yung nagpapalitan. Kay Garapin, yung pinapatawag financing ng mga ng nagrarally ng na CPP. CPP, NPA. Tapos paglabas nila may mga bag, may mga may smaller version ng maleta. Yeah. So in other words, bawat departamento, yung nakikita natin kay Claire Castro, Yeah. is a microcosm of what we see in all the departments and the entire Marcos administration. Tama. Incompetent, indifferent, corrupt. Corrupt. Hindi nila alam ang trabaho nila at all. Kasi nga, si Marcos, na signal na niya, maliwanag na siya na hindi ako nandito para magsilbi. President na ako. Kahit na ano pwede kong gawin, magnanakaw na Yeah. ako. Nahalika nakaw na tayong lahat. Ganon. Kulimbatan na natin ang Pilipino. Alam mo, if I had said this 2 years earlier or 3 years earlier, nobody would have listened. But now we know it's the truth. It has become evident na what I'm saying is true. No, nag-signal na si Marcos. Ito na, kulimbatan na. Ganun eh, 'di ba? Ganun ang nangyari, no?
Because what you set as the direction as president will become the entire practice of your whole government. No, Yun no, lang naman Eric, yun. Kung also, anong tinakda mo, yun yun. also, Eric, di ba, we know for a fact, for instance, that in the customs, nag-aantay si Lisa Marcos, no? Habang Yeah. nagkakamot siguro siya ng kilikili niya para sa mga koleksyon, di ba? Weekly yan, it's ma'am, ang delivery. It's not Delivery. monthly. Weekly delivery, sabi ni Saldico. Weekly, yes, weekly. Weekly delivery on a weekend daw, parang ganyan. So, Mm. you really infect a whole government machinery that to start with had this number one problem of corruption as a problem. Natuloy si PRRD noon nag-walk out siya sa galit niya. Kasi nga gusto niya talagang tapusin yan. Pero Correct. ito, pinalala mo pa. Hayop ka kasi ikaw pinakamagnanakaw, Bongbong Marcos, no? Yun.